So lesson 9 is, ang title mga kapatid is, Your Pastor and You. Okay, so itong lesson natin na ito ay mahalaga. No? Mahalaga ba mga kapatid? Amen. Sa iglesia ng Panginoon, in the church, sino o ano ang pinakamahalaga? Ay, of course, except si Lord. Except si Lord. Sino nagsabing pastor? Tas kamay. Oh. Ano pa ang mahalaga sa church? Ang question ko, di ba? Sino ang pinakamahalaga sa church? Present ng Panginoon. Exempted si Panginoon. Yung talang default na yun. Who is the most important in the church? Sabi nyo, pastor. Hindi ba importante yung kape? Words of God. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, importante ka sa church. Importante ka sa church. In the church, everybody is important. Okay? Hindi ang pastor ang importante sa church. Yung katabi mo ay importante yan sa church. Ibig sabihin, lahat tayo sa katawan ni Kristo, mga kapatid, are important. Okay? So, hindi mabubuo ang church kung walang member, walang pastor, walang musician, walang teacher, walang driver, walang tagaluto. So the Bible says that there are many parts but one body. Amen. So lahat tayo ay importante. Amen. Kung ibig sabihin, kung si isang brother, isang sister ay nagkamali, if he make the mistake, he commits sin, he is still important in the church. Amen. Kaya wag natin itatapon, no? We will not condemn, we will not throw away, but he or she is still important in the church. So in this lesson, your pastor and you, here we will learn why there is a pastor in the church, why there are members in the church. So we should know where we belong, where we stand in the church. Sometimes nagiging judge tayo sa church. No? Amen. Sometimes we too much focus on the sin of others rather than focusing our own sin. Amen. To be corrected, to be forgiven by the Lord. So minsan mga kapatid, the reason why is we don't know where we stand in the church. So tayo ay nag-aaral. So napaka-palad tayo, di ba? We are so blessed because we have Bible study, we have this discipleship course so that we understand why we have a pastor. Amen. And why you are here, you are sitting there, and your pastor is standing there. Sometimes you see only the mistakes of the pastor. Sometimes you will say the sin or the flaws of your pastor. Amen. Ikaw kaya sumayo sa paan ng pastor? O, di ba? Magpalitan kaya kayo, no? Tignan ko kung hindi rin ikaw yung makikita yung ating ano. So, again, no one is perfect, even the pastor. Amen. That's why everyone is important. So, nakakaintindihan tayo doon. No one is least, but everyone is important in the church. Kaya tingnan mo ulit yung katabi mo, mahalaga ka. Lalong-lalo na yung sweldo mo. Okay, mga kapatid, these are verses to be meditate on, no? Ephesians chapter 4, verse 1 to 16. Basahin nyo lang yan, i-meditate yan, Ephesians chapter 4. At ang memory verse natin ay 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13. Okay, so ito yon na nakasulat dyan. Sa 1 Thessalonians, verse 12, And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. So may pinapatungkulan diyan mga kapatid, si Paul, and to esteem them very highly in love. Sabi niya, highly in love. Hindi sabi niya respect, but highly in love for their work's sake, and be at peace among yourself.
So, ito, memory verse natin ito mga kapatid, no? Ito ay pinapatungkol sa ating mga leaders, lalong-lalo na yung ating pastor. Okay? So, sa church, mga kapatid, huwag natin tignan yung secular qualification of the pastor. Regardless kung yan ay nakatapos ng degree or non-degree, huwag natin tignan doon, mga kapatid. So sa pag-aaral natin ito, we are looking in the perspective of the church, why there is a pastor and why there is a member. Okay? Ang qualification ng pastor ay hindi qualification ng worldly standard. Okay? So ito yung ating memory verse. Ang Panginoon ay nangungusap sa tao, no, sa atin. Mayroon siyang tatlong divine agencies o kaparaanan ng Diyos how God spoke to His people. Of course, the first thing is the Word of God. Do you believe or do you think that we are here in the church today if there is no Bible or the Word of God? No. No. By default, we are brought by our mother or father or parents in the church where we born, no? Yung nakagisnan nating na relihiyon, nadadala tayo sa church dahil sa ating mga magulang. But this time, ang Panginoon, mga kapatid, ay nangungusap siya sa tatlong kaparaanan. Pangalawa ay sa pamagitan ng Espiritu Santo o Espiritu ng Diyos. Okay? Because God is a Spirit. No? So, wala na dito ang Panginoong Yesus. So, these are the way how God spoke to the people, to His creation, by the Word of God. And we know that Jesus Christ is the Word of God, the living Word of God. Siya mismo yung salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. So yung salita ay nagkatawang tao. And that is in the person of Jesus Christ. Great is the mystery of godliness. God, which is God, the Word of God, manifest in the flesh. Di ba? So, to wit that God in Christ, so yung Diyos ay nakay Kristo. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos nagkatawang tao, mga kapatid, in the person of Jesus Christ. So that's how the Word and the Holy Spirit, that, again, without the illumination of the Word of God through the Holy Spirit, we never understand the Word of God. Kahit aral ka pa ng aral, basa tayo ng basa, mga kapatid, in Facebook, you can see a lot of people, meron pa ngang bata na nagtuturo the Trinity or the Triune God. Alam mo, pag pinapakinggan mo yung sinasabi niya, sabi mo lang, kakaawa ka bata. Ano? He quoted all the scriptures, but he don't understand what he's quoting, mga kapatid. You are trying to separate the Father, the Son, and the Holy Spirit by your own understanding. But what really the Bible is telling us that there is only one God. Amen. Amen. And this one God is a Spirit. Amen. And 1 Corinthians 6, it says that there is only one God. Who is that one God? The Father. Amen. The Father is the God that created everything, mga kapatid. And the Father is a Spirit. How could be a Father, you call Him a person, when the Spirit, there is no flesh and bones? Diba? So, without the Holy Spirit, we never understand the Scripture. Amen. Without, if Jesus doesn't open our understanding, we never understand the Spirit, the Scripture, mga kapatid. But it's through the Spirit, because when we say Holy Spirit, that is the activity of God. Amen. When we say Spirit, that is the nature of God. Amen. Now, in number 3, mga kapatid, yung pangatlong agencies or kaparaanan o makalangit na kaparaanan ng Diyos is the man of God. Amen. If there is no pastor, if there is no minister of God or the Word of God, normally when we say man of God is the pastor. If there is no pastor in this church, do you think you reach 7 years? 8 years? No. Oh, I believe you will be biting each other.
Mas magaling ako, mas cute ako, mas masipag ako, mas marami akong nagluto, nagawa. Yeah? Magbibilangan kayo ng yung nagawa na kabutihan. Amen. But because there is a pastor, amen, that delivered the word of God, that we should love one another. What Jesus said, He said that, I know my disciple when they love one another. Oh, di ba? Kilala niya yung mga disciple niya, pag sila daw ay nagmamahalan sa ito, ay sige, mag-away kayo. Hindi kayo kilala ni Kristo pag nag-aaway kayo. Sige, magsupladahan kayo dyan, magsimangutan kayo dyan. Hindi ka kayo kilala ni Kristo, di ba? Pero sabi niya, I know my disciples when they love one another, when you love one another, when you care one another, di ba? Sino mangangaral nun? Sino magsasabi? The pastor, no? Amen. Sino magtuturo dito, magsisermon dito? The pastor. Through the pastor, the word of God be delivered to His people. Yan yung tatlo, tandaan natin yan. Salita ng Diyos. Kaya nga, pag ikaw ay masipag mag-aral, magbasa ng Biblia, mga kapatid, the Lord spoke to you through His word. Kahit wala ka dito, no? Pag nag-aaral ka, halimbawa, nag-Bible study tayo ngayon, pag uwi mo sa bahay, mag-aaral ka, basahin mo yung Biblia mo, basahin mo yung notes mo na yan. Then the Word of God, through that Word of God, kinakausap ka ng Diyos. And then, pag ikaw na nanalangin, hindi ko naintindihan yung tinuro ni Pastor, hindi ko naintindihan nangyayari sa buhay ko, naguguluhan na ako, then you start kneeling and asking God in prayer, then that said, Lord, the Holy Spirit, help me. Then the Spirit of God start to reveal, start to illuminate the understanding, and then He said, you will feel the presence of God. At unti-unti, nga pala, ipapaunawa sa atin ng Diyos yung mga nangyayari sa buhay natin. Why God allowed this in your life? Because minsan kasi mga kapatid, God allowed the circumstances, yung mga pangyayari sa buhay natin, para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Pinahintulutan niya na nagkasala tayo, pinahintulutan niya na nahulog ka sa isang kasalanan, para makita mo ng Diyos ay totoo na nagpapatawad sa iyo pagka nagsisi ka sa kasalanan mo. Ang mahirap, nahulog ka na sa kasalanan, pag kinukorek ka na ng man of God, nagagalit ka pa. Dapat, luhod ka na kaagad, di ba? Si David, God allows, si David, nagkasala siya, di ba? When God, messenger, through the prophet, Nathan, nung kinausap siya ng Diyos through the man of God, nagsisisa ka agad, mga kapatid. Hindi siya nangatwiran. Pagka tayo ay nagkasala, ikaw mismo nagdesisyon yan. Tama, mali? Kung hindi mo pwede sabihin na, kasi si sister, inakit niya ako lalaki, come on. Walang magagawa ang babae, mga kapatid, kung hindi ka nag-initiate na lalaki. Mga tuwiran ka sa akin, kung tarang ka. No? Pagka ikaw ay nagkasala at mga tuwirang ka sa akin, kugtarang ka. Yan, sa Tagalog yun, sipahin kita. So mga kapatid, remember these three ways how God spoke to His people. Now, ang sabi dyan, Psalm chapter 119, 105, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. So mga kapatid, yung salita ng Diyos, alam nyo, napakapalad natin. Way back 25 years ago or 20 years ago, we are not allowed to carry our Bible here. If the police caught you, kalabos, alatod. And now we have all in your cell phone, in your laptops, you have all the privilege, mga kapatid, the opportunity to read the Word of God. And now we have this Bible study. You know this discipleship course. Tinuturo to sa Bible school. And we are so blessed, di ba? Freely tinuturo sa atin dito. Hindi na natin kailangan mag-register, magbayad just to learn. So the word is a lamp. When we say a lamp, mga kapatid, when we hide, di ba? One of the lessons is hiding the Word of God in our heart. Pag tinatago natin yung salita ng Diyos sa ating mga puso, mga kapatid, kasama yan sa paglakad natin sa mundong ito. Liwanag, mga kapatid, ilaw ng ating mga So when we have the light, when we have the Word, mga kapatid, hindi na tayo kung saan-saan napupunta na kadiliman. Amen. Baka saan-saan kadilim naglalakad, Brother John.
No? Kailangan mayroon na tayong flashlight sa paa, no? Yung Word of God, ang mga liwanag na yung ating dinadaanan, Brother Melvin. O, di ba mga kapatid? And the light unto my path. So, alam nyo, talagang minsan nandyan yung mga kaaway, nandyan yung temptation, mga kapatid. But if you have the Word of God, anong sabi mo? Nakita mo na ngayong temptation. Uy, sale ngayon. O, di ba? Pero kailangan natin magpadala sa Pilipinas. Di ba? May mga priority nating i-remittance doon. Hindi sale ngayon. Sale hanggang katapusan na lang. Sis, pautang nga. O, di ba? Umutang ka ngayon. O, resist the devil and he will free from you. Minsan, tinitem ka sa mga ganong bagay. Priority, mga kapatid. Pero mangungutang ka lang dahil gusto mo yung, yung nakasave. O, di ba, mga kapatid? Kalam nyo, temptation, lang. Maraming tentasyon na hindi dapat natin pinapansin. So, liwanag, no? The Word of God. Aral. Ano ko ito mga kapatid? Aral lang tayo ng aral. Basa. Keep reading the Word of God. I tell you, kahit walang silbi ng tumatagal ka sa simbahan, hindi ka nag-aaral. I tell you, hindi ka lalago. Amen. Hindi ka lalago sa pag-join lang ng ministry, kanta-kanta, hindi ka lalago dyan, I tell you. You will be growing as a Christian by reading and studying the Word of God. Makikita mo yung iba dyan, mas malago na kaysa iyo. Kasi wala nga siya sa ministry, pero ang lago ng buhay niya, makikita mo yung change. Yung growth niya as a Christian. Nakita mo yung pagbabago kasi yung salita ng Diyos sa buhay niya nagsisink in na. Kumbaga, nagmamanifesto na yung Word of God. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. So the Word of God. Okay? Now let's talk about the Holy Spirit. Bakit mahalaga ang Banal na Espiritu? Lagi nang sinasabi ng nangangaral o yung preacher, tanggapin mo ang Banal na Espiritu. Kasi ito yung fulfillment ng ating new birth experience. Maliban na hindi ka nabautismuhan sa Espiritu Santo, mga kapatid, hindi pa tayo totally saved. No? Dahil ito yung ginawa ng ating Panginoon. Namatay siya, di ba? Nilibing siya at nabuhay siya muli. So kailangan natin maganap yung gospel sa buhay natin. Kailangan mo magsisi, di ba? Sa pamagitan ng pagtalikod sa iyong mga kasalanan, patayin na ang mga kasalanan, mga kapatid. Pag tayo ay nagsisi sa ating kasalanan, kailangan din tayo malibing katulad ni Kristo. Dahil pag hindi tayo nalibing, sa pamagitan ng bautismo sa tubig, I will speak this in. We need to experience the gospel, Brother Quincy. No, we need to be like Christ because Christ died, di ba? Died and he was buried, and after 3 days he was raised up again. So a person, if you don't experience the gospel, which is the new birth experience, you have no salvation. That's what the Lord Jesus did in the cross of Calvary. No, the God that is a spirit, He manifests in the flesh, so that this flesh, the Lamb of God, be maalay, di ba? Kailangan maghirap, mga kapatid, to be hung in the cross for the remission of sin. For without the shedding of His blood, there is no remission of sin. So this Jesus Christ, as a man, mga kapatid, he was died, he was nailed in the cross, and after he was buried. Amen. And after 3 days, as the scripture says, as the prophecy said, that after 3 days he was raised up again in glory. So a person must experience the gospel in his life. How do we apply that gospel? A person must repent from his sin. Everybody is sinful. Amen. Amen. No one is righteous. Amen. Everyone falls short of the glory of God, mga kapatid, for the wages of sin is death. So everyone is a sinner. And if you don't repent from your sin, as the people said, alatol nar. A person who died sinner, the Bible says that you will go to hell. Amen. So a person must repent from his sin. Amen. And then when you repent from your sin, what is next? Jesus died. When he was buried. You must be buried with Christ in water baptism. Repent and be baptized, every one of you, for the remission of your sin. So a person must be baptized in water in the name of Jesus Christ, to be buried with Christ. Amen. So that's what the Holy Spirit is next.
So when we are baptized in Jesus' name, mga kapatid, the next is to be baptized with the Holy Ghost. This is how a person can truly overcome sin when you are baptized with the Holy Ghost. Amen. Amen. Why? Because Acts 1:8, when the Holy Ghost come upon you, you will receive Power. power. Kapangyarihan natin yan. Yan yung rule ng banal na Espiritu, mga kapatid. Siya yung nagko-convict, no? Siya yung nagpapaalala. Siya yung nagko-comfort sa atin. What if there is no Holy Ghost in us? Sino ngayon magko-convict sa atin sa ating mga ginagawang kasalanan, mga kapatid? Sino magpapaalala sa atin sa mga napag-aralan natin, mga pag-aaral ng salita ng Diyos? Sino magko-comfort sa atin pag tayo ay nalulungkot o nalulumbay? Ang banal na Espiritu. So, yun ang tungkulin niya, mga kapatid. John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. Look, the Holy Ghost will come upon us because pangako ito ng ating Ama. No? He shall teach you all things. Look at this, mga kapatid. Not pastor, not the teacher here will teach you all things. It is the Holy Ghost. Amen. Amen. The speaker, like me, or like pastor, or whoever mga Bible teacher dito, mga kapatid, they are just a channel. They are just a medium, mga kapatid. They are just a mouthpiece of God. Amen. She shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Now, ano ngayon ang ipapaalala sa iyo ng banal na Espiritu kung hindi ka nag-aaral? Wala, di ba? Sabi niyan, and bring all things to your remembrance. Anong ipapaalala sa iyo ng Panginoon kung hindi ka nag-Bible study, hindi ka nag-aaral, hindi ka nagbabasa, mga kapatid? Kaya nga, yan ang important ng Holy Spirit, mga kapatid. Hallelujah. So, ano yung rule niya? Comforter. Amen. Ano pa? Teacher of all things. And remember, bring all things into remembrance. Mahalaga ang banal na Espiritu, di ba, mga kapatid? Di ba? So, it's the Holy Spirit. So, i-desire natin na mabaptize tayo ng Holy Ghost, mga kapatid. I-desire natin that we must be baptized with the Holy Spirit, mga kapatid, with initial evidence of speaking in tongues. There is only one sign that you are baptized with the Holy Ghost. You will be speak in other tongues. Wala na pong ibang paraanan o ibang sinyales na tang isang Kristiyano ay naka-receive o nabaptize ng banal na Espiritu Santo sa pamagitan lamang ng speaking in tongues. Amen. Ang tanong, paano kung hindi pa ako nag-speak in tongues, wala sa akin yung Holy Spirit? Ano ba yung katuruan natin? In the Bible, mga kapatid, in the book of Acts, you will never find any instances when the Holy Ghost poured out or fell upon His people without speaking other tongues. Anyone who received with the Holy Ghost, the baptism of the Holy Ghost, mga kapatid, there is an evidence of speaking in tongues for the first time. Amen. So, meaning to say, if you don't speak yet in tongues, mga kapatid, meaning, hindi pa natin na-experience. Look, don't be misunderstood. The Holy Ghost is everywhere. And the Holy Ghost is in this church. Amen. The Bible says, and the Spirit of God will come upon you. He is here. The Holy Spirit is here. And He will come in you. Meaning to say, the Spirit will come to individual through baptism of the Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin, mga kapatid. So, everyone must receive the Holy Spirit through baptism. Yun na yun, maghahari ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos sa ating puso. So, yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. So, don't misunderstood when I said, we don't have yet the Spirit. The Spirit of God is moving in the church. The Spirit of God is moving in your life. No wonder yan. But, the Spirit of God wants to reside, no? Yung mag-stay siya sa buhay natin. Yun yung gusto ng ating Panginoon. Because, the church is the tabernacle of God. But the church as individual, you are also the tabernacle of God. Tabernacle means a place where God dwells. Naghahanap ng Diyos ang lugar kung saan siya mananahan. Kailan gusto niya manahan sa ating puso. Gusto ng Diyos mananahan siya sa ating buhay. Aside from the church, the body of Christ.
Naintindihan natin mga kapatid. So mahalaga ng Panginoon ay manahan sa ating mga puso. If the Spirit of God is residing in our heart, madaling magpatawad. Amen. Oh, di ba? Di ba, Sister Silda? Galit ka ba sa akin? Kunti na lang. Kunti na lang. O, di ba mga kapatid? Madaling mangunawa yung mga bagay na hindi ka ibig-ibig. Amen. Madali nang mag-reconcile ang mag-asawa pag nag-aaway. Di ba, Brother Lorenzo? Yes. Ang lakas siya. Oh, di ba mga kapatid? So, yun ang trabaho ng Espiritu, mga kapatid. Hindi na tayo, kumbaga, hindi na pinapatigas yung ating puso. Alam mo minsan yung, what are the three original sin? Pride of life, lust of the eyes, lust of the flesh. Madali yung lust of the eyes, lust of the flesh, kaya natin yan, nandali. Pero yung pride of life, hindi nakikita yan, mga kapatid. Amen. Yan ang matinding kalaban natin Kristiyano. Pride, arrogance, and jealousy. This is the most difficult enemy in a Christian life. Yung arrogance natin, yung kayabangan natin minsan mga kapatid, kinokorek ka parang, pero nagre-resist pa rin yung spirit mo. That's arrogance. Amen. When you, look, this is an example of arrogance. When your pastor came to you and he said, brother, sister, pinangaralan ka, kinorek ka, nirebuke ka. Thank you, pastor. Thank you, thank you, thank you, thank you. Pero pag likod nyo, dami naman yung ano, yung may mga side comment ka pa. Tama. That's arrogance, mga kapatid. Nag-okay na kayo, no? Nagpasalamat ka na sa pastor mo. Pero pag talikod nyo dalawa, punta ka doon, pastor naman. Bakit si sister ganun? Bakit si ganun? Dami pang mga side comment, di ba, mga kapatid? That's arrogance. Sabihin nyo, that is arrogance. Mas magaling naman ako kay Julico, kay sa mga ganyan. Ano yan? Kayabangan pa rin yan. Hindi natin napapansin, mga kapatid, no? So what's out? But only the Holy Ghost can control us. Mahalaga ang Holy Ghost, di ba? Tuloy tayo. Yan. Kaya nga sabi niya, according to Ephesians, yung pangatlo na tayo, di ba? Yung una, Word of God, the Holy Ghost. Pangatlo na, your pastor. So if the Holy Ghost speaking to individual, mga kapatid, now, your pastor is speaking as a body. Sabi sa Ephesians kanina, 4:7 to 8, pastors are one of God's special gift to the church. Mapalad tayo kung ang pastor ay ang Diyos ang nagbigay niyan. Amen. Ang kawawa, mga kapatid, kung yung iglesia ay yung pastor ay siya mismo naglagay sa kanya sarili niya doon. Yun lang. I tell you, church, pagka ganun, that church will not sustain, will not stand. Alam nyo, dahil ang sabi ng Biblia, ang pastor ay regalo yan ng Diyos. Special gift yan to the church. Kaya pagka mayroong nagpresenta, ako na lang magpastor sa inyo, tumakbo ka na. Layuan mo na. I tell you, church. Experience to sinasabi ko sa inyo, experience. Yan. Pagka may nagpresenta sa inyo na siya yung maging pastor nyo, ay, mag-isip-isip tayo, mga kapatid. So, ang pastor ay regalo yan ng Diyos. Kasi pag sinabing regalo, mga kapatid, pinili. Di ba pag gusto natin magregalo, anong ginagawa natin? Naghanap tayo ng maganda, no? Yung maayos. Hindi basta-basta yung kukuha ka lang dyan, tapos iregalo mo. Hindi, you look for a thing na maganda para ma-please o mapasaya mo yung reregaluhan mo. Ganon din ang Diyos. Hinanap niya yung tao na pag ito ang niregalo ko sa church, magiging mabibless o magiging masaya yung pagreregaluhan niya. Masaya ba kayo sa pastor nyo? Kunti? Parang wala. Doon ka nga sa labas, pakinggan ko kung tatanungin ko. Balik ka na! So, di ba, mga kapatid? God gave the fivefold ministry. So, ang Diyos ang nagbigay, mga kapatid, hindi tao. Ibig sabihin, kaya nga, napaka-danger kung ang tao ang nagbibigay, naglalagay ng
mga position, mga kapatid. Ina-appoint yan. Iba yung inilagay kaysa yung appoint. Kasi mangungusap naman ng Diyos yan, mga kapatid. So, i-ordain na lang natin. Naalala mo? So, they came to my house way back, anong taon na yun? 8 years ago. Pumunta sila, ating mga 8 kaluluwa, mga kapatid. And they said, Pastor, we want to come and join you in the fellowship. Tadi sila, mga pamilya. Ganun. Hindi pwede. Hindi kayo pwede. You are not welcome. Hindi kayo welcome sa amin. Hindi kayo welcome. Kasi alam niyo mga kapatid, yun pala, may regalo ng Diyos, nakahanda. Sabi ko then, I said to Pastor, no, you will stand. You will be a pastoring a church. O, di ba? So, may pinakita ng Diyos sa atin na siya pala isang regalo, mga kapatid. Mamaya na lang tayo mag-marites. Marami silang sinabi sa'yo. Pero handa mo, So, ang Diyos ang nagbigay, mga kapatid, ng pastor, di ba? Sa Old Testament ay ang mga halimbawa ng pastor ay sila Moses, no? Isang magandang example si Moses, mga kapatid, na ginampanan niya yung office of the pastor. Na ang pastor dapat ay nire-respeto, mga kapatid. Amen? As I said, regardless kung mas marunong kayo, mas matalino kayo, may mga diploma kayo, the pastor is to be respected. Amen. Kasi yan, regalo yan ng Diyos. Kaya pag maniriregaluhan kayo, mga kapatid, huwag niyong ipamigay din. Pahalagaan niyo yan kasi regalo yan. Amen. Minsan bumili ako ng pabango. Hindi ko alam kung saan ako galing, kung Dubai o Paris. Bumili ako ng pabango, mga kapatid, para kay Mrs. Tapos nung tinanong ko, nasaan na yung pabango mo? Kasi gusto ko yung amoy. Sabi niya, binigay ko na sa kapatid ko. Alam mo yung gano'n, nakaka-hurt. Nakaka-hurt yun. Talaga mo yung regalo ko, kahit hindi mo gusto yung amoy, kung halimbawa lang hindi mo gusto, huwag mong ipamigay. Kasi may sentimental value yun. Kung ipamamigay mo, paalam ka. Pwede ba ibigay ko na lang? Ayan, gano'n. O, di ba? So, mahalaga yung regalo, mga kapatid. Nire-respeto yung regalo, lalong-lalo na yung pastor. Hindi lang respeto. Yung pag sinabing reverend, mga kapatid, mas mataas na antas ng respeto. Hindi mo pwedeng pag-isipan o pagsalitaan ng hindi maganda. Amen. Yeah? Mas mataas yon. Katulad yung sinabi ko na nagpasalamat ka dahil kinorek ka, pinaalalahanan ka, pinagsabihan ka. Pero nung pagtalikod niya, mayroon kang sinabing that's irreverent. No? Hindi mo nirespeto, pinalagahan yung advice niya sa'yo o yung pag-correct niya sa'yo. So yun yung ibig sabihin mabalit. Kailangan mas malatas pa na antas. Okay. So yun yung tatlo, di ba mga kapatid? Tatlong divine agency. Ano yun? Word of God, Holy Spirit, and the man of God or your pastor. So sa exam, pwedeng your pastor, pwedeng man of God. Nililiwanag ko lang. So reason why it is God's wills to have your pastor. So ito talaga ay kalooban ng Diyos. Pagka hindi yan kalooban ng Diyos, mga kapatid, hindi magpo-prosper ang church. No? Magkakagulo lang kayo. Kasi nga, hindi nga kalooban ng Diyos. Why it is will of God to have your pastor? Una mo, mga kapatid, tulad sinabi ko kanina, kung walang pastor, kung walang leader, walang order. So, number one reason is para magkaroon ng divine order. Amen? So, when we say divine order, mga kapatid, ang iglesia ng Diyos, ang Panginoon, tayo ay ruled by spiritual laws. Hindi siya carnal laws. Ibig sabihin, ang sinusunod natin dito na batas o rules is about yung spiritual. Ano yung mga rules ng ating Panginoon? Magbigay ng halimbawa. Sister Helda, anong rules ng Panginoon? Para dito gagamitin din natin sa simbahan. Halimbawa lang, isa lang, na alam mo. Marunong magpasako. Marunong magpasako. O kasi sabi doon,
humble yourself to one another. O, di ba? Marunong magpasakop. Hindi lang sa pastor, kundi sa bawat isa. Kasi sabi pa ni Paul sa mga sulat niya, consider others better than yourself. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng magyabang o magsabi na, mas marunong ako sa kanya, mas matagal na ako sa kanya. Hindi ganon. So, tama yan, Sister Hilda. Kalungan marunong tayo magpasakop, hindi lang sa ating pastor, but even to our brothers or sister in the church. Meaning to say, we should maintain the humility and humbleness before one another. So, the church is ruled by spiritual. So, dito mga kapatid, pag tayo pinagsabihan na pag sinabi, bawal yan eh. Ba't mo ginawa? Yan, nasabi niya yan because yun ang tinuturo ng Biblia. Pag ikaw ay nakagawa ka ng hindi maganda o hindi tamang desisyon sa buhay mo, magawa tayo ng magandang halimbawa, which is Real Talk Saudi Arabia. Alam mo, gustong-gusto niya to. Nakagawa ka ng hindi ka nais-nais. Nagkamali ka ng send. Tinext mo si brother or si sister, no? Wala akong idadrop na pangalan, ha? Uy, ayun, na-drop tuloy. Nagkamali ka, kay pastor mo na send. Oh, di ba? So, nagkagawa tayo ng mga bagay na hindi dapat natin gawin. Di ba mga kapatid? Na-wrong send ka. Siyempre, sasabihan ka ng pastor, no? Meron ba nangyari gano'n? Malapit na. Ay, kailangan tanggalin na yung sinturon pagka gano'n. Tapos, gano'n. Malati ko na. The church is not owned by stockholders or man official board. It is owned by the supernatural being. Ibig sabihin, ang church ay pag-aari ito ng Diyos. Hindi pag-aari ng leaders or elders ng FOJC. Hindi ito pag-aari ni Pastor Vincent. Amen. Itong iglesia ng Panginoon ay pag-aari ng Panginoon. Why? Binili niya sa kanyang sariling dugo. Mga kapatid. Kaya tayo mga pastor, huwag nating sabihin, aking church. Ingat-ingat tayo, mga leaders. Sa aming church, sa iglesia ng Panginoon. Iglesia ng Panginoon. Anak ng Panginoon. Tupa ng Panginoon. Mayroon akong leader o isang minister na sabi niya, yung wag na wag mong didikitan o lapitan yung gloria ng Diyos. Kaya iwas tayo na sa church ko, halimbawa ikaw ay pastor, sa simbahan ko. No, iwas tayo sa ganon. Sa simbahan ng ating Panginoon. By default naman, ikaw naman talaga pastor doon. Pero yung to say, sa simbahan ko, medyo ingat-ingat tayo doon, no? This church is not owned by a man or any investors, no? Yes, you invest your time, you invest your effort, maybe even your resources. You use your car, your money to bring souls to the church, but this is owned by God. Why? Because we always give glory to God. Amen. Yan ang punto natin dito mga kapatid. Para magkaroon tayo ng divine order. God has ordained the pastors. Kung yung pastor nyo ay inordain ng senior pastor mga kapatid, it's because still God who ordained them. Amen? Siya yung magiging overseer kasi kailangan ng may order. Kasi pag walang leaders na isang komunidad, chaos, magulo. Tignan niyo yung sa tahanan, sa bahay. May order. Of course, Panginoon, tatay, nanay, at mga children, mga anak. Subukan mong karambulin nyo. Magulo ang bahay. O, di ba? Ganon din yan sa barangay o sa any community, especially in the church. If we don't respect the leader, the pastor, mga kapatid, as the overseer, walang kaayusan. No? Pagka sinabi ng pastor, ganito, 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 sundin natin, mga kapatid. Ngayon, kung mayroon tayong concern doon ng pastor ng mga, sabi natin mga in-house rules. Pag sinabing in-house rule, ito yung time ng start ng gawain. Let's say, 9:30 for example. Hindi pa dumating si Brother Sunday naghatid o nagsundo. 9:40 na. Naghihintay tayo sa kanila.
No, let's start. 9:30 start, mga kapatid. That's the in-house rule. Hindi natin pwedeng hintayin yung mga kapatid. Paghintayin natin ng Panginoon, no. So yun yung mga in-house rules na sinasabi natin. So divine order. Pangalawa, para magkaroon tayo ng tinatawag na divine communication. Ang pastor, the pastor is used by God. In the Old Testament, God conveyed through His leaders. He uses prophets, He uses judges, what else? Kings, no? In the Old Testament, that's how God convey His word, mga kapatid. That is for divine communication. Okay? So, the pastors, the ministers, mga kapatid, God used them to convey the words. Kaya nga, kasi nga, dahil ang tao, tamad magbasa, ano? Lahat ng tamad magbasa, sabihin ako yon. O, yung babait nila, sisipag nila. Sisipag nila. Oh. Sisipag nila. Oh, di ba? So, because God, He knows that si brother or sister, he or she is so lazy to read his note. Ang ganda pa nga ng notebook nyo. Pero pagdating sa bahay, nakalapag na lang siguro yan. Baka next Friday na ulit mabuksan yan. Oh. Di ba? Aminin. So, ang ganda-ganda ng notes, pero pagdating ng wala na. So, God conveyed through His words. Kaya tingnan niyo yung Panginoon, alam ng Panginoon ginagawa niya, mga kapatid, no? During that, sabi natin, dry season in my life, there was a time na ang gawain ay natigil, walang church, walang fellowship, but still God spoke to me, mga kapatid, in a different way. Thanks for the technology, may internet, and I have still the desire to read. And I just open my computers and browsing yung mga lessons, ang ganitong pananampalataya. And God is leading me to study, opening the books about the ministers, about pastoral studies, about church planting, about discipleship, about this leadership. I don't know why God is leading me to that during that, you can say, a peaceful time, quiet time. So, it takes that 1.5 years now without fellowship, but it's a lot of reading in my part. So, God is talking to me through His Word, mga kapatid, through the lessons. So, maraming kaparaanan ng Diyos na tatawagin tayo. That's in the Old Testament, mga kapatid. In the New Testament, now God is directing the congregation through the pastor. So, ito na yung mga kapatid. We are called the New Testament Church. The church was started in the book of Acts, mga kapatid, when Peter stand, the first preaching ever recorded in the book of Acts. Then the church planted, no? So, if you read the studies, lessons about church planting, if you have just two people who pray together, the church will start to grow. So, God calls you to be a pastor, Brother Randy, in the future, or Brother Fernand in the future. Just find a person like you. Ibig sabihin, yun yung backbone mo. Duplicate yourself. Then that duplication, that 2 become 4, that 4 become 8, that we call it discipleship. No? Ganyan diyan kinuha yung multi-level marketing, yung discipleship. Diyan nakuha yung technique, mga kapatid. The power of 2. Kaya nga, nagpadala ng Panginoon, dalawa, di ba? Kaya nga, pag kayo mag-asawa, mga kapatid, mag-partner kayo sa gawain ng Panginoon, you will see the effectiveness, mga kapatid. Amen? Dahil tulungan, suportahan para sa kapurihan ng ating Panginoon. Number 1 is what? Divine order. Number 2 is what? Divine communication. This is the reason why God wills to have a pastor in the church. Hindi lahat pastor dito. Amen? Pero maraming ministro, di ba? Meron tayong assistant pastor. Marami tayong mga teachers, mga elders. But there is only one pastor na siya ang final say. Na siya dapat talagang head in the church. Liwanagin lang natin, mga kapatid. Amen? Huwag natin pangunahan ang pastor. Amen? Again, pag kayo may plano, no? Iba yung nagsasabi sa nagpapaalam sa pastor. Liwanagin ko lang. Huwag naman yung pumunta kayo sa pastor, problema na.
Nung una ka nag-isip, hindi mo sinama siya. Pero nung magsusolve ka na ng problema mo, isasama mo siya. Huwag naman lagi ganun. We are not a problem solver. But we can prevent you to fall into problem. Di ba? Prevention is better than curing. So mga kapatid, pagka may plano kayo na manligaw halimbawa, ligawan si Sister Hilda. Wow. Single ka ba? Hiwalay? Balo? Single. Separate, di ba? Balo na? Or single mother ka talaga? Oh, let's say may plano kayong ligawan, Sister Hilda, magpaalam muna kayo kay Pastor. Ganun. Kung talagang seryoso yung layunin nyo. Di ba? Iba yung iba yung nagsasabi. I'll give you an example, no? Ang nagpapaalam ay ganito. Pastor, nananalangin ako na magkaroon ng kapartner sa buhay. Sa aking pananalangin ay sumagi sa isipan ko, Sister Hilda. Nirebuke ko pa. In Jesus' name! Alisin mo sa aking isipan. After 1 week, after 1 month, the same, I'm praying, Pastor. Lagi sumasagi sa aking puso, sa isipan. Ang problema, Pastor, bumababa na sa puso ko. Di ba? Ganun ang nagpapaalam. Ganun ang nagpapaalam. Tawa naman kayo, kilig kayo, ano? Ang nagsasabi ganito, Pastor, nagkakaintindihan na kami ni Sister Hilda. Baka pwede pag-pray mo kami. Ay, tadyakan mo na pag ganun. Di ba nakaka-hurt? Di ba mga kapatid? Isasama mo na ako ngayon sa buhay mo. Nung simulan, di mo ako sinama. Tapos, ang masaklap. Ito masaklap. Lapit sa'yo. Pastor, bakit? Buntis na eh. Di ba? Problema niyo yan. Yan ang nagsasabi. So, kung gusto niyong maayos ang buhay niyo mga kapatid, magpaalam kayo. Halimbawa lang yun. Sample lang na. Divine communication, divine order. Kung sundin natin ang batas, di ba? Spiritual laws, I tell you church, may mga bagyo sa buhay, dumating sa buhay natin ng mga pagsubok lang yan. But I tell you, if we continue to walk according to the righteousness of God, the Word of God ay ilaw, liwanag sa ating mga daanan. Kasi para may part 2 to, tapusin na natin yun, wala nang yan. So dalawa yun, reason, okay? So ito na yung responsibility niya sa atin, no? Ang responsibility ng pastor sa atin o sa inyo. Una, equip, okay? For the perfecting of the saints. Sino yung mga saint na yan? Yung mga consecrated people. Tayo yun, no? Yung mga member in the church. That they should do, okay? The work of the ministry. So, for the edifying of the body of Christ, which is the church. So, the rule, the primary rule, mga kapatid, o responsibility ng pastor, ay paluguin niya ang bawat isa. Equip. Kaya nga ang pastor or ang minister, able to teach. Kailan pakainin, kaya nakikita niya yan kung anong needs ng bawat isa. No, I believe that now this is our needs, di ba? But kaya nag-discipleship course na tayo. Amen. Grade 7 na, kung baga, grade 1 na, 8 years na tayo, di ba mga kapatid? So, ito yun, reason, para maging perfect ang kanyang mga tao. Kasi dito, kung hindi tayo pangangaralan ng pastor, paano tayo matutuwid? O di ba mga kapatid, pag hindi tayo palalahanan, paano tayo magiging matured Christian mga kapatid? Paano tayo lalago? At kaya sabi pa dyan, for the edifying of the body of Christ.
para maging matibay, maging malakas, para pag dumating ng bagyo, if there is a temptation, if there is a test on trials, you will still remain standing in the solid ground. Amen. Amen? Even the leaders, even the pastors, are not excused for the temptation, mga kapatid. They are not exempted to commit sin. They are still vulnerable to commit sin, mga kapatid. So, the pastor, they need you also. Amen. Mamaya, yung responsibility naman ng church. Your pastor, by the word of the Spirit of God, is guiding you to a place where, para maging kagamit-gamit tayo. Why the pastor is assigning you here? Sometimes, asking you to lead the prayer, asking you to do this, because para tayo ay kagamit-gamit. Amen? God knows your potential as well as your pastor. When your pastor give you an assignment, mga kapatid, that means nakikita niya na meron kang potential. Everybody say potential. Ayan, may potential ka para sa karya ng Panginoon. And another objective ng yung pastor is para tayo ay maging ma-develop yung spiritual gifts natin. Di ba? Sayang naman yung potential mo, brother or sister, kung hindi ka bigyan ng pribileyo ng Panginoon, ng pastor, para ikaw ay maging useful as a spiritual leader or a spiritual, kumbaga, parte ng iglesia ng ating Panginoon. Okay? So, tignan nyo, nakikita na natin Sister Hilda, di ba? Praise the Lord. Siga-siga yan ng araw. Pero tignan nyo, nakaka-bless na siya ngayon, di ba? Yun ang ibig sabihin. If God doesn't give her a opportunity or privilege to become spiritual, magamit sa hindi natin makikita yung potential niya. Eh ngayon, nagpapagamit siya sa Panginoon, nagpapasakop siya sa pastor niya, nagpapaturo siya sa Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at di naging blessing siya sa atin. Naging blessing na siya sa iyo. Magiging blessing pa siya sa pamilya niya and other people around her. Kasi lalong-lalo na, kilala niyo si Pastor Vincent dati na lahat ng arrow ay nasa kanya. Eh ngayon mga kapatid, nakita niyo yung change, the change of God in his life. Na only God can change him. Yung ganun na change over ng buhay ng tao mga kapatid, it is the power of God. Amen. So, yan ang reason bakit. Kung halimbawa, God, para magamit ka, no? Then when in the process of ministry, pinagalitan ka, don't take it personally. Because God wants you to be more spiritually useful. Kasi kung hindi ka tuturuan, mga kapatid, hindi ka matututo. Correct? Kung minsan talaga kailangan masigawan ka rin. Mapagalitan ka talaga, mga kapatid. Amen. So if you pag nalagpasan na natin yan, mga kapatid, then you will see. Sarap pala maglingkod sa Panginoon. Amen. Diba? Hallelujah. Mapapaganyan ka. Yes! So, di ba? Pas! Sarap pagka napagtagumpayan natin. Number 2 is, responsibility niya is to feed. To equip means pagtibayin, no? To feed is busugin. Acts 20:28, 29, take heed, therefore, unto yourself and to all the flock. Pag sinabing flock, yung kawan ng ating Panginoon, over which the Holy Spirit or Holy Ghost had made you overseer. So, ang pastor, mga kapatid, ang banal na Espiritu ang naglagay sa kanya. Okay? To feed what? The church of God. So, kung walang nangangaral dito, walang nagtuturo, walang nagsisermon, mga kapatid, paano lalago? Paano tataba? Mabubusog yung ating kaluluwa, mga kapatid. So, itong church na to, sabi niya that He purchased with His own blood. So, ano tayo ng Panginoon, no? Tinubos o binili ito ng Panginoon ng kanyang dugo. Kaya nga, this is not His church. It's not Pastor Vincent Church. It is the Church of Christ, mga kapatid. Amen. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter among you, not sparing the flock. Kaya nga, mga kapatid, kaya nga may mga vulture. Alam niyo yung vulture? Ano yun, yung buitre, yung ibon. Ibon yun na kumakain ng mga patay na dead bodies. Amen.
Alam nyo mga kapatid, if you are a dead body, when I say dead body, spiritually dead. Amen. Madali kang kainin ng vulture. Minsan nakakapasok yung vulture sa church. No? So and the pastor can protect you from that vulture sa pamagitan ng pangangaral ng salita niya. Amen. So ito yung ano, kaya nga makikita niyo minsan, oh, ako yata yung pinapatamaan ni pastor. Don't take it personally, mga kapatid. Take it as if God is speaking to you. That is God is speaking to His church. Alam niyo minsan kasi, pag tayo ay masyadong guilt sa ating kasalanan, ganun tayo, very defensive tayo. Pag meron tayong kasalanan. No, guilty ka kasi kaya take personally mo yun. Pero mga kapatid, alalahanin mo, dinala mo yung sarili mo sa simbahan para gamutin ng ating Panginoon. You say that the church is a hospital, di ba? So, kaya ka nga nandito, ginagamot ka ngayon ng Panginoon, kaya kumikirot yung puso mo. Pag naririnig mo yung salita ng Diyos, pag nangangaral, sino man yung preacher dito, tinatamaan yung puso mo, tinatamaan yung pride mo, tinatamaan yung arrogance mo, tinatamaan ka. Sasabihin mo, praise the Lord! Salamat Panginoon! You speaking to me! Direct to my heart. Dapat ganun ang attitude natin. Bakit? Alam ba ng katabi mo na nagsisisi ka sa kasalanan mo? Hindi. It is between you and God. Amen. You're struggling your spirit. You're trying to connect your soul and your spirit to God. Mga kapatid, kaya, thank you, Pastor. Sige, mangaral ka. Kaya pag may narinig yan, come on, preach! Ibig sabihin, ikaw yun. Di ba? Amen. Dapat ganun ang attitude natin. Natutuwa ang Diyos pag ganun, mga kapatid. Amen. Amen. Tapusin natin to para yung susunod, yung responsibility nyo na lang. Number 3 is watch. Ito na nga yung natin kanina. To equip, para tayo ay maging kagamit-gamit, maging lumago, mga kapatid. To feed, amen, para siyempre, nag-alaga ka nga ng baboyan. Kailangan pakainin mo para tumaba. Para tayo tumaba ang ating espiritu, mga kapatid. Mahirap yung tumatagal tayo na bansot, Christian. No? Payatot, hindi malago. No? Ayan. Kaya walang revival pag gano'n. Pangatlo is to watch. This is responsibility to ng pastor. Yan, ating obey them that have the rule over you. Sino yung nilagay dyan? Your leader, your pastor. Obey, di ba? Sumunod, magpasako. Sabi diyan, submit yourself. Tama yun, Sister Hilda, no? Sa mga asawa, magpasubmit sa asawa ang lalaki. Ano? Huwag yung lalaki magpasubmit sa asawang babae. Ang rule ng asawang lalaki ay mahalin ang asawang babae. Ang asawang babae, ang rule niya sa asawang lalaki ay magpasubmit. Hindi niya sinabing mahalin mo ang asawa mo. Husband, no. Huwag mo dapat mahalin. Huwag mong mahalin yung asawa mong lalaki, mga asawang babae. Ang sabi doon, magpa-submit, no? You know why? When you submit to your husband, that's how you express that you love him. Amen. Maliwanag? Nakakaintindihan tayo, mga kapatid? When you submit to your husband in his authority, amen, that means you expressing that you love him. Amen. Submission is showing your love to your husband. Ba't na tayo napunta doon? Balikan tayo dito. For they watch for your soul. Oh, look, mga kapatid, what the pastor is doing? They watch for your soul. Huwag nating isipin na, ba't ka nakikialam sa buhay ko, pastor? This is my personal. Bakit? May bibigay mo ba kaligayahan ko? Oh, di ba? Nakakatwiran ka pa eh. Wala siyang pakialam sa personal mo. Nakikialam siya sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Yan ang concern niya sa iyo. Yes, true. We have no personal or we have no pakialam dapat sa personal life niyo. If you want to buy expensive bag, go ahead. It's your choice. If you want to have a date with a non-believer person, go ahead. It's your choice. But your pastor said, be careful. Do not equally yoke with the unbeliever. That's why he is watching your soul. Why? Because they must give account.
church ka. Ito, nangangaral ang Panginoon. Sabi niya, huwag kang mag-asawa nang hindi ka panampalataya. Blah, 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 blah. Tapos ikaw naman, ginagawa mo yung sarili mong kapananan. Oo, di ba? Lahat na gumagawa, sabihin, ako yon. Uy, ang mabait nila! Walang gumagawa. Palakpakan natin ang Panginoon. See? And they that must give account. So, accountable kasi yung pastor, mga kapatid. No? Pag hindi niya ipinangaral, hindi kayo pinaalalahanan, mga kapatid. That they may do it with joy and not with grief, for this is unprofitable to you. Alam niyo, pag kayong pastor ay nalulungkot, lagi na lang ganyan. Lalapit kayo, sabihin, Pastor, kami na. Ganyan yung nagsasabi. Lalapit lang kayo kasi nagsasabi na kayo. You don't give, di ba nung una, ang pastor ay nirerespeto, binibigyan ng reverence. Paano mo pa nirerespeto punta ka sa kanya, tapos na, on na pala kayo. Pag-pray mo kami, nag-on na kami. Di ba? Wow naman, sana all. Di nyo man lang sinama nung nag-date kayo, ba? Chaperon. Okay. Dito, tapusin na natin dito yung responsibility naman natin sa kanya. Yan. Okay.